Mula sa pamamalimos sa kalsada, ngayon taas noon niyang ipinagmamalaki ang kanyang diploma. Pero bago marating ang tagumpay, marami siyang pinagdaan ng paghihirap. Pinalayas ng sariling pamilya dahil hindi matanggap na siya'y isang bakla, nagpalaboy-laboy, namasukan at namalimos hanggang sa makatagpo ng mga taong naniwala at nag-aruga sa kanya. Ngayon, naging laman ng mga balita, pinag-uusapan sa social media at nagbibigay inspirasyon sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. Narito ang kwento ng pagkakadapa, pagpapatawad at muling pagtindig at pagpapatuloy sa buhay. Narito ang kwento ni Eugene de la Cruz dito sa Cayetano Inspiring Stories. We are running 5, 4, 3, 2, action! Eugene, maraming salamat. Maraming salamat din po, Tito Boy. At nais ka pa naming makilala mula noong 2021, lalo na ngayon, nag-graduate ka, you got so much attention. You're now famous. Are you comfortable with the concept of fame? Yung kasikatan, komportable ka ba? At first, it was alienating, Tito Boy. Kasi for me, the amount of love that I'm receiving compared to the amount of love that I didn't have po nung kabataan ko, ngayon ngayon po bumubuhos sa akin. And I felt a hollowness inside dahil yung 12-year-old self ko po wasn't afforded such po, Tito Boy. Bata pa lang daw si Eugene, iba na ang gusto niya. Pero pilit niyang kinukubli ang totoong nararamdaman dahil sa takot at kahihiyan sa kanyang pamilya. Inaasar po ako ng mga tito ko na Eugenia dati. Opo. Parang tinatanong ako, lalaki ka ba? Sasabihin ko po, lalaki po. Mga ganun, Tito Boy. Okay. So parang at first, I convinced myself na baka lalaki ako because I wasn't aware of what being gay was nung bata po ako. So akala ko po normal lang po na parang lalaki ako. So nung grade 6 po ako, dun lang po ako nakapag-muster up ng courage po to tell those things. Parang to come out to my family kasi second honorable mention po ako ng elementary and I had a medal that time. So I was so proud. So parang sabi ko, okay, before I proceed to the next chapter of my life, which is high school, gusto ko mag-come out na ako. Kasi before that po, nalaman ko po na gay ako, I joined a drum and lyre corps po sa kabilang barangay po namin. And I wanted to be the majorette that time. Pero pinili ko po lyre po kasi sabi ko hindi, lalaki po talaga ako. So xylophone po ako. So parang enjoy na enjoy ako dati. Tapos sila po yung naging circle of friends ko. So gusto ko po na parang doon ko po na-realize na parang bading po talaga ako, ganun. Tanong, paano ka nag-come out sa lola? Pag uwi ko po, I gave my medal and then parang sabi ko, Lola, sana hindi po kayo magalit. Although I know na magagalit na po siya, sana naibsan po dahil po may medal ako sa school. Sabi ko, bakla po ako. Tinawagan yung papa ko po, tapos yung papa ko po yung nag-decide na palayasin po ako. Parang sinigawan po ako, tapos binato po yung gamit ko outside. And then, ako umiiyak po ako nun. Pero, dumiretso po ako dun sa band ko. Kasi may swimming po kami in 2 days time. Umuwi po ako sa amin. My lola only said one line. Parang sabi niya, ba't ka pa bumalik? Masaya na kami na wala ka. Ngayon po na parang I'm an adult now, it still hurts. After po nun, ako na po yung kumuha ng gamit ko. Ako na po yung umalis. Hindi na po ako pinalayas. Okay. Opo. Kasi parang they didn't want a gay son. Sa murang edad, natuto si Eugene na tumayo sa sariling mga paa, kaya naghanap siya ng iba't ibang paraan para lang may pangtustos sa sarili. So, una, naging po ako, tigahugas ng pinggan sa karinderya. Nagbenta din po ako sa night market in Tutuban Center Mall po, ng mga damit pambata. Next naman po nun, sumali po ako ng different band po. Pa rin po, xylophone pa rin po yung gamit ko. Ang main task ko naman po dun, mag-wash po ng uniforms namin. Nagkaroon man ng galit sa kabila ng pagtakwil sa kanya ng kanyang pamilya, pagpapatawad pa rin ang mas nananaig sa kanyang puso. Nagpatawad ka na? At first, Tito Boy, nagtanim po ako ng sama ng loob. Hindi lang po sa parents ko, but also to God also. Kasi parang, I kept asking God na parang, Lord, what did I do in my past life to deserve such a treatment? Parang, even if I kept questioning God, parang naisip ko po na never po ako nawalan ng pera sa bulsa. Never po ako nawalan ng pagkain. So, parang lagi pong meron kunwari isang pandesal that I could partition into 3 para for a whole day's worth of meal, parang ganun. Kaya parang sabi ko, it takes a village to get to where I am today. Tama. Opo. And doon na rin po nanggaling yung parang forgiveness ko po to my parents.
siguro in a perfect world, I would love to live with my mother, with my father, which I think wouldn't happen in this timeline. Pero at the very least, I want to be that person for others po. Hindi man niya naranasan ang pagmamahal mula sa sariling pamilya, may mga tao naman siyang nakilala at ipinaramdam sa kanya na siya'y may halaga at karapat dapat mahalin. First love ko rin po nung grade 9 ako. Yun. Romantic love. Romantic Talaga? life. So, Tell us more. yun, parang I was 18 that time. It was by coincidence, Tito Boy. Kasi, What is the story? parang nag-contest po kami. The competition was called Spotlight Competitions. Parang may teammate po ako na babae. Sabi niya, balik ng balik yung guy, baka type ka. Tapos sabi ko, pag ako nasuntok niyan, ikaw yung ihaharap ko. Sabi ko po. Tapos parang, pero nung sinabi niya, Tito Boy, parang hindi ko na lang sinabi, pero nilagay ko po yung ID ko dito sa likod. Kasi may mirror po dito. Dito po siya laging pumupunta to check up on himself. Tapos hindi naman po ako nagkamali, Tito Boy. After they presented, inad niya po ako. Pero I only knew about it after we presented po. Inad ka niya sa Inad niya po ako sa Facebook. Facebook? Opo. Pero hindi ko po muna siya inaccept. Kasi wala pa pong results yung competition. So sabi ko, kapag mas mababa yung ranking namin, hindi ko to i-accept, Lord. Eh parang tinawag po sila second place. So ako, kinakabahan na ako, Tito Boy. Sabi ko, pag hindi kami first, hindi talaga ako meant for love. Parang sabi ko po gano'n. Eh parang tinawag po kami first place. Ay, ang laki ng ngiti ko, Tito Boy. Accept po agad ako pag ano. Tapos, hinintay ko po siya mag-chat kasi sabi, magko-congrats po yan. Tapos ayun, nag-congrats siya sa akin. Tapos nag-congrats na rin po ako sa kanya. And ever since then, parang we kept communicating with each other. was there a courtship? Meron po, Tito Boy. Parang nag-chat po kami lagi. And then parang yung municipality po namin, Hilongos, he was living in Inupacan. Sa Leyte na ito? Sa Leyte na po. Okay. So it was around the 30-minute ride. Tapos pag pinuntahan niya po ako one time sa school, kasi parang meron po kaming, I forgot what competition it was. I think math quiz. Tapos nanalo po ako. Nagulat po ako paglabas ko, meron po siyang daladalang chocolates. Sakto paglabas ko, kasabay ko po yung lahat nung parang year level. So parang ako, hiyang-hiya po ako kasi sigawan sila ng sigawan. Tapos siya, may daladalang flower, tapos chocolate. So yun na po, Tito Boy. Sinanggot ko na. So naging kami, we went on dates po. Pinakilala niya po ako sa parents niya. And then from there, parang During this time, nakatira ka sa iyong sister ng stepmother ko po. sister ng stepmother mo. Yes po, opo. What a journey. Opo, ang layo Galing. na po, Tito Boy. Pero Ganda. they were very accepting of me Correct, naman. oo. Opo. And parang they celebrated my successes and they were there with me during my hardest moments in life then. Yun ang hulog ng Diyos. Opo, Di ba? awa Kapatid ng ng Diyos. stepmother, Sobrang sila pa layo. ang nagmahal at nag-alaga, nag-aruga Opo, sa'yo. yes po, Tito At Boy. naniwala sa'yo. Yes po, Tito I like Boy. that word. They celebrated my success. Yes. Baon ang kanyang husay at galing, nabigyan siya ng pagkakataon maging scholar sa isang prestihiyosong universidad. Naging bahagi siya ng esports team ng Ateneo de Manila University. I was part of the UAAP team of Ateneo po. I was a team captain last year during the pioneering, parang the first year of UAAP esports po. Getting into Ateneo, I didn't expect na parang I'd have a lot of friends given my background. Hindi ka nahirapan sa Ateneo? Nahirapan, Tito Boy. I mean, socially. Socially, yes po, siguro I got lucky na yung una ko pong pinasukan na community, yun na po. Right, Opo. may mga friends ka. Yes, Oo. and parang whenever I meet other individuals, parang hindi naman po pina-feel sa akin na mahirap po ako, Tito Boy. And I think it came also to the fact na ang dami po naming scholars. Kasi kapag meron pong we look out for each other and parang the Office of Admission and Aid, parang they don't let us na parang to feel that way. Kaya malaki po yung pasasalamat. And every time you were given a chance to tell your story, kahit kailan hindi ka nahiya na nanlimos ako, naging pulubi ako, were you open about it? Nakakahiya, Tito Boy. At first, nung high school po ako, when I was telling my story, I kept crying. Kasi parang hindi pa, alam mo yun, parang hindi pa ako na-immune sa kakakwento ng story. And it made me revisit things that I didn't want to revisit to begin with. Are you proud of your story? No, Tito Boy, of course. Parang if only I could hide that particular part of my life, I would. But, you know, embracing your flaws is one, parang natutunan ko na lang din po siya throughout the way.
Aminado si Eugene na hindi niya makakamit ang tagumpay na tinatamasa niya ngayon kung hindi dahil sa mga taong tumulong sa kanya para makarating kung nasaan man siya ngayon. Parang sabi ko, I don't want to romanticize poverty, na parang, Tama. and child neglect, na parang, I don't want my story to be a story na sasabihin, kulang ka sa grit, kulang ka sa resilience, kulang ka sa determination. You can't tell that to someone na parang, who's just barely getting by. And if you don't give them the rope to, parang lift themselves out of poverty, they wouldn't be able to. I just got lucky na parang, yun nga, it took a village to get me here. And all of the individuals who contributed to my success were instruments of God po to, propel me to where I am today. Sana sa kada Eugene de la Cruz na pilit ipinaglalaban yung sarili nila, sana merong ding Pilipinas na handa silang ipaglaban. Pero even if it's all full of rainbows and sunshines now, and parang even if my story is admirable, and nung bata po ako, I also gave up on myself multiple times. And A lot of times. yes, trigger warning. Parang I also thought about like dying. I also prayed to God na, Lord, if you'd get me, parang I wouldn't complain at all. Kasi sobrang hirap ng life. And parang ako, hindi ko alam kung paano ko po, Paano ka nakakabalik? Paano ka nakakabawi? Yes, Tito Pag Boy. napupunta ka doon sa stage na yun. sa stage na yun, Tito Boy, parang I don't know, parang God keeps waking me up the next day, the following day. And parang that's when I realized na parang even if I gave up on myself, God didn't give up on me. Yeah. Ngayon, at 25, you've graduated, honorable mention, third best undergrad thesis. Thank you, Tito Boy. Ang dami mong achievement, considering your young age at 25, in love ka ba ngayon? Unfortunately, Tito Boy, hindi po. Pero I'm open for suggestions. Joke lang po, Tito. I'm single, ready to mingle. Yun po yung point ko po, ba't po umaattend ng mga ganito, Tito Boy? Hindi, joke lang po. Pero teka muna, right after that first love, nakailang relasyon ka? Wala na po, Tito Boy. Talaga? I still love him. Pero, Tito Boy? But you haven't met each other since then? Since then, no, Tito Boy. Talagang pananawagan nga ito. Indirectly, maybe, perhaps. Joke. Yes, Tito. Eugene, happy Pride. Happy Pride, Tito Boy. And thank you for just being you. And Tito Boy, let me thank you also. And other icons here in the Philippines, gay icons particularly. Kasi you opened the doors for us to, to be able to run. You walked so that we could run. Malayo pa, pero malayo na po yung narating natin. And maraming salamat, Tito Tama Boy. naman talaga. Ngayong gabi nga habang tayo nag-uusap ay Philippine LGBTQIA Icons of the Year Awards. Wow. At nais ko po magpasalamat sa Red Whistle at sa OBAR kung saan gaganapin ang awards. Hindi man ako makapunta pero in spirit I am with them dahil tayo'y nakatanggap ng parangal. Eugene, maraming salamat. God bless you. Maraming salamat, And Tito may Boy. all your dreams come true. Salamat po, Tito Boy. Thank you. Thank you po. Thank you po.